So sir, ano masasabi mo dun sa mga individuals na nag-i-invest pero hindi ang purpose ay para sa susunod na generation kundi majority na nakikita natin sa social media, nag-i-invest sila para yung earnings nito ay magamit nila sa immediate needs nila. Personal opinion. Ito ay personal opinion ka. Kasi personal yung question eh. Una kasi, mali siya. Mali siya na gawin natin. No? Kasi nga, ang tamang purpose ng investment, kapag tiningnan mo objectively, parang inulit natin doon sa isang question na dapat ang purpose ng investments ay dahil ang purpose ng investment ay para sa next generation. So, at hindi sa immediate need natin. Kasi nga, para kasi siya, sir, para siyang problem ng passive income versus active income, and us parang glorifying yung mga passive income sources na masarap sa buhay ang wala ka nang ginagawa pero kumikita ka pa, di ba? Pero kung tutuusin kasi, kung titingnan natin siya doon sa first principle rule, na tanungin natin kung why, and tingnan natin yung pinakaugat niya. Kasi kung titingnan mo doon, bakit ba nabubuhay ang tao? Para magpahinga? Kung titingnan natin doon sa mismong ugat ng question na yon. Bakit ba nabubuhay ang tao? Para ba tayo ay magpahinga? Para wala na lang tayong gagawin and then that's it? Enjoyin mo na lang? Hindi naman, di ba? Di ba ginawa ka dito para, ang sabi sa'yo is be fruitful and multiply. Hindi ka naman magiging fruitful kung nakatunganga ka lang, wala ka nang ginagawa. Tama? So, fundamentally, sa core natin, ginawa tayo para magtrabaho. And dapat makahanap tayo ng joy and peace doon sa trabaho na ginagawa natin. Yun yung fundamental. So, kung yung mga investments natin, gift kasi ang investment din kung tutuusin eh. Parang bonus yan ang investment. Na para nang sa ganun, in the future, meron ka maibibigay. Pero kung ang mindset natin ay para mag-invest tayo, para kuhanan kaagad natin, gawin natin siyang ATM, nakukuha ka kaagad ng dividendo, nag-invest ka ngayon, next month may makukuha ka na, and then wala ka nang gagawin, tatamarin ka na, mag-enjoy ka na lang sa buhay, then alam natin yung formula na yon, di ba? Alam natin na ang nagiging result ng mga ganong type ng mindset ay nai-scam. Ang ganong type ng mindset natin ay nagkakaroon ng maling decision pagdating sa finance dahil doon sa kagustuhan natin na mag-live off na lang sa passive income agad-agad. So sa akin personally, mali na decision siya dahil objectively kung titingnan nga natin, all throughout the history, ang mga magagandang investments ay mga investments na long term. Ka-iPro, kung ikaw may katanungan pa na maaaring makatulong sa paglago ng iyong negosyo o kabuhayan, i-comment mo lang yan sa ating comment section. Kasi sino ba yung mga sikat na kilala niyong investor? Warren Buffett, di ba? Ulit-ulit, ilang taon na ba yun? Magna-90 na yata si Warren Buffett, di ba? Kailan siya unang nag-invest? 16 years old. Ilang taon yun? 80 years? 70 years. 70 years na siyang investor. Tama? Sino pa yung kakilala ninyo? Na mga sikat, na talagang more on investments na. Wala masyado. Sino ba? Sa Philippines ba? Philippines? Si Donald Trump, masasabi mo bang investor siya? Sa real estate? Robert Kiyosaki, what is investor? Hey Siri, define investor muna. Sige. Dapat malinaw muna yung meaning ng investor. Sige, investor ay isang individual na naglalabas ng fund para bumili ng isang asset na nag-expect siya na mag-grow yung value. Okay. Ano mainly yung income? Is it passive income or leveraged income? Yun yung magandang tanong. Di ba? Mm-hmm. Ito, maling perception kasi natin ito pagdating sa investment. Parang kung tutuusin, dalawa kasi yung type ng investment. Investor. Isang active investor, isang passive investor. Pag sinabi kasi, dalawa kasi yan either leverage income or passive income. Ano yung pagkakaiba ng passive at leverage? Pag sinabi mong passive, wala ka nang gagawin. As in,
Naglagay ka ng pera, wala ka nang gagawin, that's passive income. Tama? O bumili ka ng treasury bills, kumikita yung interest mo doon, wala kang ginagawa. Bahala na yung gobyerno doon, that's passive. As in, walang ginagawa. Pero meron kasi tayong tinatawag na leveraged income. And leveraged income ay ito yung more sa business. Actively participating ka pa rin, pero ang concept ng leverage is, halimbawa, dito sa office right now, di ba? Nakikita natin na maraming tao dito, correct? Pwedeng halimbawa, kung ako ang owner ng business na ito, pwedeng ako ang lahat ng gagawa. Ako ang gagawa ng marketing, ako ang gagawa ng finance, ako ang gagawa ng editing, ako ang management, ako ang operations, ako ang magre-reply sa mga Facebook pages. Ako yung mag-video, ako din yung mag-edit para ma-produce lahat ng kinakailangan magpo-produce. Ako yung mag-CCI, ako yung mag-sale sa labas. Ako lahat ang gagawa noon para mag-ano yung business, tama? Concept of leverage is, kaya nga marami tayo nandito ngayon eh. Yung mga trabaho na kinakailangan ay pinaghahati-hatian natin. So sa konsepto nun, pagdating sa owner, yung owner ng business ay hindi naman wala siyang gagawin and kikita siya. Siyempre, kailangan niya mag-provide ng vision, kailangan mag-provide niya ng plan, kailangan pa rin i-oversee niya lahat ng mga nangyayari doon sa negosyo para tumakbo pa rin siya. Or mag-hire siya ng someone, di ba? Na natitingin para sa lahat ng iyon. Pero siyempre, passive na ba siya? Hindi pa rin. Sino isa sa mga pinakamayaman ngayon? Elon Musk. Tumigil na ba siya sa pagtatrabaho? Warren Buffett. Ala na siya. Di ba? Sinasabi, investor yon, tama? Tumigil na ba siya? Pero may CEO yung business niya. Pero andun pa rin siya. Andun pa rin yung presence niya. Sino pa yung kakilala natin? Negosyante. Henry C. Pero yung mga anak niya, halimbawa, di ba? Actively, nakikiparticipate pa rin sila, pero dahil merong employees, may mga partners, leverage na siya. Kumbaga, yung 100% required para dun sa trabaho ng negosyo para mag-operate siya sa optimum level niya ay hindi na ginagawa ng iisang tao lang. That's leveraged income. Okay? So, balik tayo doon sa tanong kanina. So, yung pagdating sa passive, kamo? So yun yung first na kailangan nating i-define. Parang as investor. Kasi, pwede ba na mag-live off ka out of passive income? Ano ba yung mga Kasi kung ang gugustuhin natin ay mag-live off out of our passive income, dapat doon sa safest mo ilalagay yung pera. Ano ba ang safest na investment na pwede nating gawin? Or pwede nating ilagak yung pera natin and then passive na lang? Bili ka ng treasury bills. Kung titingnan sa mga criteria, yun ang pinaka-safe. Magkano ang interest nun? Mga 3.7% per annum. Okay? So kung ikaw ang gastusin mo, magkano yung gastusin mo, sir, na pangangailangan? Halimbawa, sa isang buwan. Sir, nasa 150. 150. So 150 i-times mo sa 12, around 2 million. So kinakailangan 2 million pesos, tama? So para ikaw ay mag-live off out of your passive income na ilalagay mo sa treasury bills, dapat meron kang at least 80 million pesos na ilalagay sa treasury bills, ma'am. So meron ka bang 80 million? Kung meron ka, then you can live off passive income. As long as huwag mababankrupt yung government or huwag babagsak yung government. Historically speaking, hindi nangyari. Napakadalang niyang mangyari. Pero just last year, di ba? Merong isang bansa na Sri Lanka yata. Bansa na nag-default sila. Ibig sabihin, hindi nila binayaran yung mga liabilities nila, including yung treasury bills. Kung gusto nyo po mag-join sa ating mga savings and deposit program or gusto nyo po mag-loan upang magkaroon ng additional funds sa inyong small na business, mayroon po tayong pre-membership orientation sa ating cooperative. Mag-register lang po tayo sa link na nasa description ng ating video.